Tumigil ka na, Isabela. Isa ka lang babaeng nakikipagtalik para makapasok sa bagong pamilya. Sigaw ni Sofia na puno ng kalituhan. Napalingon ang ibang mga bisita. Mabilis na lumapit ang mga bodyguard ni Dante sa kanilang paligid. Nakuha mo lang ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pagbubukas mo ng iyong mga binti. Patuloy na sigaw ni Isabela. Kung wala si Mr. Costello, wala kang halaga. Tama na. Ilabas niyo ang babaeng yan. Ang boses ni Dante ay mababa, ngunit nakakatakot. Dalawang bodyguard ang lumapit at hinawakan si Sofia. Bitawan niyo ko. Hindi niyo ito magagawa. Mananagot kayo kay Mr. Moretti. Noon yun, Sofia. Pero ngayon, wala ka ng halaga kay Mr. Moretti. Habang hinihila ng dalawang gwardya si Sofia papunta sa pintuan, bigla siyang tumigil sa pagpupumiglas. Vince, iligtas mo ko. Sigaw ni Sofia. Lumingon si Isabela patungo sa pasukan. Nakita niyang nakatayo doon si Vince. Ang mukha nito ay parang isang madilim na ulap. Ang buhok ay magulo. Parang lumabas ito mula sa impyerno. Vince, salamat sa Diyos. Umiiyak na sabi ni Sofia at itinuro ng nanginginig niyang daliri si Isabela. Pinahiya ako ng babaeng niya. Kinuha niya ang pera natin. Naglakad si Vince sa auction hall, ngunit ang kanyang dalawang unang salita ay hindi para kay Isabela. Sofia, anong katangahan ang ginawa mo? Ang boses ni Vince ay madiin. 500 million. Baliw ka ba? Natigilan si Sofia. Vince, akala ko gusto mo. Gusto? Nahinipan mo ang huling pera natin. Hinawi ni Vince ang isang bodyguard at hinawakan ang balikat ni Sofia. Sinabihan kitang maghinay-hinay. Pero Vince, yung necklace. Sofia, ni hindi ko nga kayang magbayad ng maliliit na bill. At ngayon nagtapon ka ng pera dito. Galit na sigaw ni Vince. Tumulo ang luha sa mga mata ni Sofia. I just wanted something beautiful. Kung ganon, humanap ka ng ibang lalaki para bilhan ka ng magagandang bagay. Ang mga salita ay tumama kay Sofia na parang suntok. Tinakpan niya ang kanyang bibig at gulat na tiningnan si Vince. Natahimik ang buong silid. Lumingon si Vince kay Isabela at agad na lumambot ang ekspresyon niya. Isabela. Naglakad siya patungo kay Isabela. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko. Dapat pinahalagahan kita. Huli na ang lahat, Vince. Hindi pa, Isabela. Huminto si Vince sa harap ni Isabela. Ang tunog ng paghampas ng palad ni Isabela sa pisngi ni Vince ay nagpatahimik sa lahat. Hinawakan ni Vince ang namumulan niyang pisngi. Nawala ang lambot sa kanyang mga mata at napalitan ng galit. Wala kang utang na loob. Singhal ni Vince. You're nothing without me, Isabela. Bitawan mo ko. Sinubukan ni Isabela kumalas, ngunit parang bakal ang pagkakahawak ni Vince. Sumama ka sa akin pauwi. Sinimulang hilahin ni Vince si Isabela patungo sa pinto. Hindi kita hahayaang mapunta sa lalaking yon. Bitawan mo ako. Muling sigaw ni Isabela. Never. Bumaon ang mga kuko ni Vince sa balat ni Isabela. Asawa kita. Dating asawa, Mr. Moretti. Isang malamig na boses ang narinig sa likod nila. Alam kong nilinaw na yan sa'yo ng asawa ko. Natigilan si Vince.
Nakatayo si Dante ilang talampakan sa likuran nila, kasama ang kanyang 2 tauhan. Blanko ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa mapanganib na apoy. Dante Costello. Dumura si Vince, ngunit hindi binitawan ang mga braso ni Isabela. Bitawan mo siya. Mahina ang boses ni Dante, ngunit mas nakakatakot kaysa sa isang sigaw. Asawa ko siya. Dating asawa, Mr. Moretti. Humakbang pasulong si Dante, kasama ang kanyang mga bodyguard. At ngayon, asawa ko na siya. Lumingali nga si Vince nang mapagtantong napapalibutan siya. Ang ibang mga bisita ay nanonood. Ang ilan ay sumisilip sa labas ng pinto. This is none of your business. Hawak pa rin ni Vince ang braso ni Isabela. Isang hakbang na naman ang ginawa ni Dante. Ilang di pa ang layo niya sa ngayon. Bumaba ang boses niya. Mababa pero nakakamatay. Mr. Moretti, bitawan mo ang asawa ko.